May kakaiba kay Aling Nora. Magandang umaga po. Ang liham pong ito ay base sa aking karanasan noong ako'y bata pa. Ito po ay aking ibabahagi sa abot ng aking makakaya, base sa aking memorya sa mga aktuwal na naganap. Itago niyo po ako sa pangalang Marky, 32 anyos, isang service crew sa isang fast food chain. Ngayon ay naninirahan sa Caloocan City kasama ng aking mag-ina. Ako po ay tubong Daram, Samar, isang isla sa kanlurang bahagi ng Samar. Ang kwento pong ito ay nangyari sa aming probinsya sa Samar, taong 1999. Ako po noon ay 7 taong gulang pa lamang at may hahalin tulad ko ang aking kabataan bilang ordinaryo at tipikal. Kasama ko sa bahay si Lolo Romy, 66 anyos, at Lola Pilang, 67 anyos. Aking dalawang pinsan na sina Jay, 13 anyos, si Pat, 5 anyos. Silang dalawa ay magkapatid. Ang aking lolo ay malakas pa noong mga panahong iyon. Nangingisda pa siya at nagsasaka kung kapanahunan ng pag-aani. Habang ang aking lola naman ay may iniindang karamdaman na hindi ako pamilyar sa mga panahong iyon. Madalas ay sinusumpong siya ng pag-uubo at hirap sa paghinga. Ang aking mga magulang ay matagal nang hiwalay. Lumaki akong hindi nakikilala ang aking nanay at tanging pangalan niya lamang ang aking alam. Sabi ng tatay, kalimutan ko na lang daw ang nanay kasi nasa malayo na siya at di na babalik. Sabihin na nating hindi kami masyado malapit ng tatay. Di ko nga ba alam bakit pakiramdam ko ay sobrang bigat ng kanyang pakitungo sa akin. Kaya't labis ang aking galak nung ako'y iwan sa pangangalaga ng lolo at lola para siya naman ay makapagtrabaho sa Tacloban. Tanda ko ay sem break noon. Walang pasok sa elementarya. Kaya ang pinsan kong si Jay at Pat ay doon na muna nirarahan sa bahay namin nila lolo at lola. Tuwang-tuwa ako dahil may kalaro ako sa buong sem break. Niwan na muna sila ni Auntie Beth at Uncle Joey para naman ay may mapaglibangan at malibang din ang lolo at lola. Dahil sa karamdaman ng aming lola noon, nagpasya sina lolo na kumuha ng pansamantalang aalalay sa mga gawaing bahay katulad ng pagluluto at paglilinis. May nirekomenda ang kaibigan ng aming lolo, si Manong Jun. Masipag daw at maaasahan sa mga gawain. Nasa mga 39 anyos, walang anak at di na nakapag-asawa. Mga 3 baryo ang layo niya mula sa Daram. Siya daw ay pupunta sa amin kinabukasan kung ito'y nanaisin ng aming lolo at lola. Sabihin mo lang, Romit, dadaan ako si Nora sa kanila pag-uwi ko. Para siya'y sabihin na pumarito, bukas na bukas din. Balita ko'y naghahanap daw yun ng mga ekstrang pagkakabuhayan. Kakamatay pa lang ng kanyang ina at mas maigi yatang may mapaglibangan naman siya. Sambit ni Manong Jun. Nung marinig ng lola ay tila nakahinga naman siya ng maluwag. Makakapagpahinga na daw siya kahit konti. Ito'y sinang-ayunan ng aking lolo. Lingid sa aming kaalaman. Ito ang simula ng mga pangyayaring hindi namin ni Jay makakalimutan. Dumiting nga ang umaga at habang naghahanda ang lola ng almusal, ay manarinig kaming motorsiklo sa labas. Ako'y napatingin sa bintana. Hinawi ko ang kortina at aking naaninag ang isang babae. Bumaba siya ng motorsiklo sabay abot ng pamasahe. Si Patay nasa labas noon, naglalaro mag-isa. Kanyang nilapitan yung babae sabay tanong, "Sino po kayo?" "Nora. Ako si Nora." Nakangiting tugon kay Jay. "Ang cute-cute pa naman. Dito ba ang bahay nila Lola Pilang?" "Oho, dito ho," sambit ni Pat. Ang pagdating niya ay narinig ng aking lola na siya na may sumalubong sa kanya sa labas. "Nora, ikaw na ba yan? Mabutit nandito ka na. Saktong-sakto'y mag-aalmusal pa lang kami," sambit ng aking lola. Sabay pasok naman agad sa loob ng babae. At ayun nga'y kumain na kami. Habang kami kumakain ay hindi ko mapigilang masdan ng babae. May edad na rin siya.
Kanyang balat ay tuyo. Tuyong tuyo. Para bang may nakabudbud na pulbos. Mga buhok niya ay itim at kulot. Ang mga paa niya ay kulubot-kulubot. Animoy pang matanda na, nakagaya ni Lola. Ang mga mata niya ay itim at ni minsan hindi ko siya nakitang pumikit. Siguro nung sandaling iyon, napansin niya akong titig ng titig at nag-oobserba sa kanya. Bigla siyang napatingin sa akin, mata sa mata. Nakita ko ang aking refleksyon sa kanyang mga mata. Nakabaliktad. Ako'y nakabaliktad. May kakaiba kay Aling Nora. Pupunta muna ako sa bayan at ikaw na muna bahala dito, Nora. Ako'y magbabayad sa kooperatiba. Tingnan mo na lang yung mga apo ko dito at kayo na ang bahala. Si Romay ay nasa sakahan pa. Pabili ni Lola kay Nora. Nung marinig ko ito'y nakaramdam ako ng bahagyang kaba. Marahil ng mga panahong iyon ay hindi lang ako sanay sa mga hindi pamilyar na tao. Winalangkibo ko na lang ang aking pakiramdam at ang ipaglaro sa mga pinsan ko. Ibinahagi ko sa kanila ang aking mga naobserba kay Nora. Ngunit sabi lang nila ay napapraning lang ako at malikot lang ang aking imanasyon. Inisip ko na lang na baka siguro nga ay ganoon. Kinahapunan, dumating na si Lolo sa bahay at diretsong kumain ang tira namin ng almusal. Ikaw pala si Nora, Ineng? Mabutit na naparito ka para tulungan ang aking asawa. Ako, itong mga apo ko'y napakahirap utusan at palagi lang naglalaro dyan sa labas. Oho, Mang Romy. Wala naman akong magawa sa bahay ngayon at mas maiging tumulong na muna ako dito. Gayon pat si Lola bilang ay may iniindang karamdaman. O siya, ako'y magpapahinga muna at ikaw na muna bahala dito. Pinanda ko ang bakanting kubo dyan para doon kan tumuloy. Sambit ng aking lolo. Noong mga panahong yun, nasa bahay lang ako nagkakalikot ng mga gamit. Naghahanap ako ng pwede mapaglaruan. Na hindi ko namamalayang ang bayong pala na aking nabuksan ay yung dala ni Aling Nora. Nagtataka ako't nakita akong wala itong laman bukod sa isang panyong itim na may nakasulat na mga letrang hindi ko ako pamilyar. Hindi ko pa iyon nakikita sa eskwelahan o kahit saan man. Biglang may humawak sa braso ko. Kahigpit-higpit. Si Aling Nora. Nakatitig. Halatang hindi niya nagustuhan ang ginawa kong pabubuklat ng kanyang gamit. Masyado kang malikot. Ang batang kagaya mo ay dapat, pabulong niyang sinabi. Sa aktong dumating si Lola ng mga sandaling iyon, binitawan niya agad ako na parang bang walang nangyari. Sinalubong niya si Lola at tinulungan sa mga dala at sila'y naganda ng aming hapunan. Gabi ay dumating. Maagang natulog sila Lolo pagkatapos kumain habang kami nanonood ng palabas sa TV. Wala pang satellite cable noong mga panahong iyon. Kaya mga pinapanood namin ay paulit-ulit na cartoons gamit ang VCD player. Tanda ko 9:00 na noon at si Pat ay tulog na. Si Jay naman ay nag-drawing sa tabi. Lumabas muna ako saglit dahil ako'y iihisa na sa mga tanim ni Lola sa labas. Nang aking naaninag na si Nora ay naglalakad palabas ng kanyang kubo. Dala-dala ang kanyang bayong. Dahil sa aking kuryosidad, ay siya'y aking sinundan. Dahan-dahan akong sumunod sa likod. Mailang metro din ang layo. Nakayuko lang ako at kontrolado ang bawat tunog ng aking yapak. Iniiwasan kong makita kasi kahit na gabi, napakaliwanag ng paligid dahil sa ilaw ng bilog na buwan. Maya't maya'y napatigil si Nora. Tumipi siya sa isang malaking puno. Inilipag niya ang bayong na kanyang dala. Kinuha ang itim na panyo at binuklat paharap sa mukha.
Hindi ko masyadong maaninag pero sigurado kung may binubulong siya o animoy binabasa. Doon ko nasaksihan ang isa sa mga di ko makakalimutan na bagay at magbasa hanggang ngayon na hindi ko maipaliwanag. Ang buhok niya dahan-dahang umaba. Umabot ito sa hanggang tuhod. Tila ay naging tuwid ang mga hibla na dati na may kulot. At ang kanyang mga mata, ang mga mata niya ay nanlilisik at kay pula. Simpula ng preskong dugo. Unti pang pa akong mapasigaw sa aking nasaksihan nang biglang may nagtakip ng aking bibig. Si Jay. Huwag kang maingay. Umuwi na tayo. Hinahanap ko kasi kayo. Nang napansin kong ako na lang mag-isa sa bahay. Dali-dali kaming bumalik sa bahay ni Jay. Walang usap-usap. Dire-diretso lang. Pagkadating namin ay narinig namin ng ubo ng lola namin. Nagising ang lolo ko at pinahanap yung effervescent oil para haplusan si lola. Naku Pilang, sinasabi ko naman sa'yo't kailangan na nating ipa-check up yung ubo mo. Biglang inatake ka ngayon. Pupunta tayo sa syudad bukas makalawa para mapatingnan ka na. Sabi ng lolo. Ewan ko ba ba't biglaan tong pagsumpong na ito eh. Para bang ang bigat ng aking dibdib. Painom lang ako ng tubig at babigay ng aking effervescent na ako'y magiging maayos din, huwag kayong mag-alala. Sambit ng aking lola. Unang beses kong makita at marinig ang uban ni lola na ganoon. Tumulong ako sa pag-aasikaso kay lola. Habang inaaplasan ko ang kanyang likod, ay napatingin ako sa labas ng bintana. May naninag akong 2 pulang bilog sa taas ng puno ng mangga sa bakuran namin. Animoy nagmamasid. Bigla naman itong naglaho. Lumipas ang gabi at wala kaming napag-usapan ni Jay o anumang isinumbong sa lolo't lola namin. Tumabi ako sa kanila sa pagtulog dahil sa takot. Kinaumagahan ay nagising ako sa mayat mayang pag-uupo ni lola. Tila'y mas gurmamay pa ito, mas dumalas. Nakita ko si Nora na may dalang kahoy na panggatong papasok sa bahay. Napatingin siya sa akin. Halos ilang segundo din kami nagtitigan. Hindi ko alam ang gagawin ng mga panahong iyon. Nasa isip ko'y baka alam niyang nakita ko siya kagabi. Lola Pilang, ayos lang ho ba kayo? Ipaghahanda ko po kayo ng maiinom. Magpapakulo po ako ng klabo. Sambit ni Nora. Salamat ining at yan nga'y makakatulong sa aking ubo. Sagot naman ni Lola. Nung marinig ko ngayon ay minanmanan ko ang mga sumunod na galaw ni Nora. Mula sa pagpapoy ng kahoy, sa pagbabad ng dahon ng klabo, hanggang sa pagbigay mismo kay Lola. Nag-aalala ako at baka kung anong may inilagay si Nora sa inumin ni Lola. Heto na po Lola at iyong inumin, sambit ni Nora habang nakangiti. Agad naman itong ininom dahan-dahan ng aking lola. At nung mga sandaling iyon ay marahan akong nagmatyag kung ano man ang magiging reaksyon ni Lola o kung may mangyayari man sa kanya. Awa ng Diyos ay wala naman. Buong umaga hinahanap ko si Jay. Hindi ko pa siya nakikita mula nang ako'y gumising. Nakita mo ba ang kuya mo, Pat? Tanong ko sa kapatid. Sabi ni kuya ay may bibilhin lamang siya. Di ko din alam eh. Sagot ni Pat. Umaga pa nang si Lolo'y nagpaalam na aalis para maghanap ng arkelahin na pampot. Buong hapon ay nasa bahay lang ako't nakatambay. Maya't may dumating nga si Jay. Nagmamadali. Siya'y pumasok na para bang hindi mapakali. Hoy! Kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba galing? Anong pinagagawa mo?
Tanong ko kay Jay. Galing ako kay na Julius. Hiniram ko itong espesyal na langis. Langis? Para saan ba yan? Tanong ko kay Jay. Dito natin makukumpirma ang hinala natin. Sagot ni Jay. Noong mga panahon ngayon na hindi ko maintindihan ang nais niyang gawin. Basta't inilagay niya lamang yung langis na nasa garapon at ipinatong niya ito sa pinakataas ng aparador. Pag kumulo ito, tayo'y inaaswang. Kumuha ka ng asin at sasabuyan ko yung babae. Nahihibang ka na ba? Baka pagalitan tayo at kung anong may gawin sa atin. Sabit ko kay Jay. Nakita mo mga nakita ko. Sapat na iyon, sagot ni Jay. Ayun nga, taming inabangan si Nora. Nasa bakuran siya noon at nagsasampay. Nagtago kaming dalawa sa likod ng mesa habang inaantay ang pagpasok ni Nora. Si Lola ay nagpapahinga noon sa kanyang kwarto. Nung papalapit na si Nora ay kapansin-pansin ang pag-aapaw ng langis sa garapon. Tila'y umaalog ito. Hanggang sa nakapasok na nga si Nora sa bahay. Di na napigilan ang pag-apaw at pagkulo ng langis. Hanggang sa mismong ang garapon ay nabasag. Sabay saboy ng asin ni Jay kay Nora. Kaputang ina niyong dalawa! Tila kontroladong sambit ni Nora sa amin para hindi marinig ni Lola. Nagising ang aking lola sa tunog ng pagbasag. Ano yung nabasag na iyon? Marky J. Pat, sinabi ko naman sa inyong sa labas lang kayo maglilikot eh. Sigaw ng aming lola. Noong mga sandali ngayon ay tila bumagal ang oras. Si Nora ay nakatitig lang sa aming dalawa. Habang tinitignan ng basag na garapon at dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang paningin sa aming dalawa ni Jay. Nanlilisik na mga mata, nagingit-ngit ng mga ngipin. Para ba'y alam niya na naghihinala kami. Ang mga balat niya ay namula dahil sa paghagis ni Jay ng asin. Nais kong tumakbo palabas noon, ngunit naisip ko'y baka may mangyari kay Lola at kay Pat. Si Jay naman ay di rin makakilo sa gulat. Dali-daling lumabas ng bahay si Nora at bumalik sa kanyang kubo. Takbo, Jay. Ako na dito sa bahay. Hanapin mo si Lolo at ipaalam ang nangyari. Yung mga nakita din natin kagabi. Pabulong kong sinabi kay Jay. Bantayin mo ng maigi si Lola. Babalik ako agad. Agad namang umalis si Jay ng bahay. Sobrang lakas ng pintig ng aking puso ng mga panahon ngayon. Di ko alam ang aking gagawin. Pumasok na lang ako sa kwarto ni Lola para siya na may libangin at sabay ilak ang pinto. Sa isip ko noon, kung aswang nga talaga si Nora, ay kayang-kaya niya kaming saktan kung kanyang nanaisin. Napatingin na lang ako sa labas ng bintana. Papalapit na ang takip silim. Nilakasan ko na lang ang aking loob at sinabi kay Lola ang aming mga nakita. Marky, huwag kayong magsasalita ng masasama. Lalo na sa mga nakakatanda sa inyo. Mabait naman yan si Nora. Eto nga tumutulong siya sa akin at sa mga gawain dito sa bahay. Aking napagtanto na hindi ko makukumbinsi si Lola kahit ng eksplanasyon ko. Aking dalangin na lang sana ay mahanap ni Jay si Lolo at sana'y naniwala si Lolo sa mga eksplanasyon ni Jay. Sa gitna ng lahat ng bagay na bumabagabag sa aking isip ay naalala ko. Sino nagbabantay kay Pat? Dali-dali akong lumabas ng kwarto at hinanap si Pat. Kahit si Nora hindi ko din makita. Hinaglog ko ang paligid, loob at labas. Pero walang bakas ng kanilang dalawa. Hindi ko na magawang iwanan din si Lola.
At bumalik na lang ako sa kwarto at naglak ng pinto. Sa gitna ng lahat ng mga bagay na bumabagabag sa aking isip, ay naalala ko, sino ang nagbabantay kay Pat? Dali-dali akong lumabas ng kwarto at hinanap si Pat. Kahit si Nora, hindi ko din makita. Hinalugog ko ang paligid, loob at labas, pero walang bakas nilang dalawa. Di ko din magawang iwan si Lola na lang. Bumalik na lang ako sa kwarto at naglak ng pinto. Madilim na noon. Ilang sandali pa ay dumating na si Lolo at Jay. Marky, ano ba itong pinagsasabi ni Jay? Umayos nga kayong dalawa. Nakakaya sa mga tao kung malaman nilang nagbibintang tayo dito. Lo, di ko po mahanap si Pat. Aking mangiyak-ngiyak na sambit. Ha? Saan mo ba huling nakita si Pat? Naaloko na. Sabay takbo ni Jay papunta sa kubo ni Nora. Wala sila dito! Sigaw ni Jay. Anong kaguluhan yan? Narinig ni Lola ang komosyon. Bilang, si Pat, baka tinangay ni Nora. Agad lumabas si Lolo para humingi ng tulong. Nagpaiwan kaming dalawa ni Jay para bantayan si Lola. Di ako mapakali nung mga panahong iyon. Paulit-ulit sa aking isipan. Okay lang ba si Jay? Asa na sila Lolo? Baka bumalik si Nora ngayong gabi. Lumipas ang buong gabi ay di pa nakakabalik si Lolo. Maya't maya din ng pag-iyak ni Jay dahil sa mga pag-aalala niya sa kanyang kapatid. Pilit kong nilalabanan ang aking antok. Lumipas ang isang buong gabi at di pa nakakabalik si Lolo. Maya't maya din ang pag-iyak ni Jay dahil sa pag-aalala sa kapatid. Pilit kong nilalabanan ang aking antok. Nang di ko namamalayang, ako pala'y nakatulog na. Paglilat ko'y maliwanag na. Nagising ako sa boses ni Jay. Gising, Marky. Nakita na daw si Pat. Nandun daw sila sa barangay hall. Laking ginhawa ang aking naramdaman. Nais kong puntahan agad si Pat at kumustahin. Pero di ko pa din maiwan si Lola. Noong mga sandaling iyon ay kagigising lang din niya. Maya't maya dumating na nga si Lolo kasama si Pat. Okay naman si Pat. Napakadungis lang at halatang gutom na gutom kasi naghahanap na ng makakain. Kwento ni Lolo ay nakita daw nila si Pat sa loob ng bahay ni Nora. Nakatali ang pinto, kaya't sinira ito ng mga tanod. Bumalik naman sila agad at nagpahinga sa barangay hall. Para interviewin sana si Pat at tignan kung may mga natamong kung ano man sa katawan. Awa ng Diyos ay wala naman. Kung tinatanong namin si Pat ay wala daw siyang matandaan. Ang alam niya lang ay madilim at palakad-lakad lang sila ng babae. Sinusubuan daw siya ng manok na hindi pa niluluto, ngunit ayaw niya. Lumipas ang ilang araw ay nabalitaan naming nahuli na daw si Nora. Ipiniliwanag nitong nawala daw siya sa katinoan at nais lamang ay maramdaman niya kung paano magkaanak dahil matagal niya daw itong hiling. Si Lola naman ay napatignan na ni Lolo sa doktor. Siya daw ay may pneumonia. Naggamot naman siya at bumuti ang pakiramdam. Sa pagdaan ng panahon ay may sabi-sabing si Nora daw ay tuluyan nang nabaliw. Pag-alagala lang daw sa daan, minsan naman ay nanghihingi ng pagkain sa mga bahay-bahay. Umalis daw siya sa isla at hanggang sa ngayon ay wala nang may nakakita sa kanya. Hanggang sa ngayon ay tanda namin ni Jay ang mga nakita namin. Ngunit sa sobrang tagal na at musmus kong isipan pa noon, minsan napapatanong ako sa sarili ko, kung iyon ba'y imahinasyon ko lang o talagang may kababalaghan na nangyari. Si Jay ay nanatili sa Samar at nakapangasawa na din doon. Si Pat naman ay nasa kolehiyo sa kasalukuyan, nag-aaral sa Tacloban.
Ang aming lolo at lola ay pareho ng yumao nang dahil sa katandaan. Iyon lang po at maraming salamat. At dito po nagtatapos ang isa na namang kwento ng kababalaghan. Maaari po kayong mag-submit ng inyong personal na kwento at karanasan sa email address na nasa description. Kung inyo pong nagustuhan ang aming handog, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Maraming salamat po.